Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapat, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng nahabot ng pangarap na munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming po salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 18, 2025 at ganap ng oras 4:23 hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng mga kapatid sa iba't ibang panig na magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at lobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa hapon po ito. At ang ating pong paksa sa hapon po ito, konting kalaman sa kasulatan. Ito po yung nakalagay doon sa Lucas 24:45. At binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Minsan pa nating papurihan, pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa araw na ito. Kasi maraming sa bawat araw na lumilipas, alam naman natin na yung katakdaan ng isang tao, yung salitang kamatayan, ay dumarating sa isang individual. Kapalad pa rin tayo dahil may pagkakataon pa tayo na makagawa ng kabutihan doon sa mga huling pagkakataon na binabahagi pa sa ating Abay Hawa. At doon naman po doon sa mga hindi pamananampalataya, pagkakataon din po ito para makilala ninyo kung sino ba si Abay Hawa, ano ba ang pagkakaiba ng mga iglesia, relihiyon dito sa aming pinagsasama-samahan. Ito po ang pagkakataon ng no. So, nagbibigay pa si Abay Hawa ng panahon habang hindi pa dumarating ang katakdaan ng bawat isa. Doon sa mga tao na inabot na ng katakdaan at sa ngayon ay marami na ang nakalibing na, nakahimlay na, kumbaga nananahimik na doon sa lupain na isang pusikit na kadiliman na kung saan walang liwanag. Yan o yung libingan o yung Sheol, yung grave o yung impyerno ng kasulatan na iba doon sa aral ng mga relihiyon. So muli doon sa mga kapatid natin sa kapulungan, magpasalamat tayo sapagkat nagbibigay pa si Abay Hawa sa atin ng pagkakataon na makagawa pa ho ng kabutihan. Masunod natin yung kanyang kalooban. Marami ho kasi ang nag-aakala na nasusunod na yung kanyang kalooban pero hindi pala. Maraming panahon na tayong inaksaya nung panahon tayo nasa laman hanggang tayo nakapakinig na may pag-aaksaya pa rin na nangyayari sapagkat hindi nga nangyayari yung kanyang kalooban. So, lobin po, ito pong ating paksa na ito ay magbigay sa atin ng karunungan itong linggong ito kung loloobin ni Abay Hawa.
Mahalaga yung karunungan, pang-unawa. Kasi pagka wala ho yun, yung salitang pagkakaunawa o comprehension, yung pag-iintindi o pagbibigay kahulugan doon sa nilalaman noong teksto, kahit po yan mapakinggan natin, taon man nating napapakinggan, pero palibasa wala ho yung unawa, wala rin saysay, wala rin kabuluhan. Pinaka magandang nangyari sa buhay natin na yung pangunawa ay nasa atin, yung karunungan ay nasa atin, sa bawat araw na lumilipas, nakasusunod tayo sa kalooban ni Abay Yawa. At gaya nga nung nasasabi ko nga ho ng mga nakakaraan, ang tao kasi masyadong busy, sa buhay na ito. Kaya hindi doon sa bagay na pang-espiritual. Naging abala ang maraming tao. Abala sa pamilya, asawa, hanap buhay, negosyo, pagpapayaman. Pero yung pagiging abala sa bagay na espiritual, yun ang nakalulungkot. Now, ibig sabihin, talagang yung salitang pangunawa ay marami pa rin ang hindi nabibigyan. So, dito sa hapong ito, loobin ni Abay Yawa. So, magandang hapon. Alas 4:30 na teka. Sister Cristina Juarez, Brad Emiliano Umali, Brad Noli Tongkua, Sister Chris de la Cruzquin, Brad Wilfredo Bedes, at si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Magandang hapon sa bawat isa. Lisa Indinibli Corsiga, Carlo Roy, Rosly Bandojo, Brad Sam Rotoni, Sis Eva Jacobe, Brad Edmundo Umali, Melchor Pasis, Sister Elizabeth Benz, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Lolita Corsiga, Sister Maria Victoria Morales, Brad Rodelio Nava, Brad Jesse Juarez, Sister Dean Bakar, Joel Suela, Brad Fortunato Juarez, Sister Chris Grisola, magandang hapon, Sister Lori Calderon, Juliet Umali. Ayan po, 4:31 na. Tuloy na po tayo doon sa ating paksa sa hapon po ito. So, gaya nung ating paksa, 24:45. Ito po yung panahon na kung saan binuksan niya ng pangunawa o yung kanilang pag-iisip para maunawaan yung mga bagay na nasusulat. At kung itataso natin yan doon sa 24:44, sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo nung magkakasama pa tayo, na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. So, Genesis, hanggang doon sa mga isinulat ng mga propeta, kay Isaias, at sa mga salmo, kay David, 45, at binuksan ni Yahweh ang isip nila upang maunawaan ang kasulatan.
Ibig sabihin, kung hindi ho magbubukas ng pangunawa si Abay Hawa, ay hindi mo talaga maiintindihan o hindi mo maunawaan yung kasulatan kung hindi siya talaga magbubukas. At siguro kung talagang binigyan na ni Abay Hawa ng pangunawa ang mga reliyon, marahil wala hong Muslim, walang INC, ADD, Saksi ni Jehovah, o Baptist, Pentecostal, Catholic, GIL, Seventh-day Adventist, yung kay Kibuloy, o Born Again, at saka ho yung mga Buddhist, kung nagbigay ho siya ng pangunawa. Wala ho itong mga religion ito. Kung nagbigay, kaso nga hindi ho nagbigay. So, kaya nagkaroon ng iba't ibang relihiyon na ating pong nakikita ngayon, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Walang atheist kung nagbigay siya o nagbukas ng pangunawa. Madaling sabihin mo kasi na may pangunawa ka kahit sinong tao. Lalo yung mga nagsipag-aral, pwedeng sabihin nila na may pangunawa ko. Ito, kung talagang binigyan ng pangunawa ang isang Katoliko, may isip niya na yung kanyang ginagawa, pagsamba pala sa Diyos-Diyosan yun. Kung binigyan siya ng pangunawa. Kung binigyan ng pangunawa ang mga saksi, maisip nila na hindi pala talagang Jehovah yung pangalan ng Diyos. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Kung binigyan ba ng pangunawa sila, hindi nila idodoktrina na si Felix Manalo yung huling sugo. Ganon din yung ADD. Kung binigyan ng pangunawa ni Abay Hawa, hindi sila magdodoktrina na ang bakla, tomboy, ay pupunta sa langit. Kung binigyan ng pangunawa. So, ibig sabihin, bilyon ho ang hindi binigyan ng pangunawa ni Abay Hawa. At sana ho dun sa bilyon na yon ay wala sana sa kapulungan ang makasama nila. Doon sa bilyon na yun, wala sana. Kaso nga, pinakikita kasi sa atin ni Abay Hawa, hindi dahil doon sa tagal ng iyong panonood at iyong pakikinig, may pangunawa ka na. Hindi ho Gaano ba katagal na ang Katoliko? Gaano ba katagal ang Muslim? Kung binigyan ba sila ng pangunawa, ipangangaral ba nila na si Muhammad ay propeta? At yung pangalan ng Diyos nila ay si Allah. Kung binigyan sila ng pangunawa, kaso nga hindi ho So, ibig sabihin, kung paanong binigyan ng pangunawa, pagbubukas ng isipan, yung mga alagad, noong unang siglo, para lang maunawaan, na yung palang isinulat ni Moises sa mga propeta, kay David, ay isinulat yung tungkol sa kanya. Si Isaias ay nagsalita sa kanya. Siya daw yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Iyo ba? So, wala ho sa maraming reliyon yun na paniniwala na Diyos yung Kristo. Miski nga ho yung mga Hudyo noong unang siglo, kung binuksan ang pangunawa ni Abay Hawa, bisin sana hindi nila ipinako at pinatay ang Kristo kung binigyan sila ng pangunawa. Kaso nga hindi. Alam niyo bang merong binabanggit si Job doon sa 28:12? Sabi niya, pero saan nga ba matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Tinatanong saan nga ba matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Pag pinasimulan natin doon sa 1, sabi niya, may mga minahan kung saan matatagpuan ang pilak at may lugar kung saan dinadalisay ang ginto.
Ibig sabihin, meron daw talagang lugar na yung minahan. Alam niyo ba yung minahan? Doon sa nakakaalam ng mga minahan. Yung mga mina galing doon sa ilalim. Inuukay nila yung pinakalalim, inaabot yung mga pilak, ginto, no? Sabi niya, may mga minahan kung saan matatagpuan ang pilak at may lugar kung saan dinadalisi ang ginto. Ang bakal ay nakukuha mula sa lupa at ang tanso ay tinutunaw mula sa mga bato. Gumagamit ng ilaw ang mga tao para madaig nila ang kadiliman kasi napakalalim nga eh. So hinahanap nila, gumagamit sila ng lakas doon sa pagmimina. Yung bato na pinagmumulan ng mga sapero. So tinatanong dito ni Job doon sa 12 na saan matatagpuan ang karunungan at unawa? Saan na andun ang dako ng kaunawa? Kung itong mga tao na ito, hinuhukay nila, gumagamit sila ng lakas, ilaw, para matagpuan lamang yung mga bakal na pinanggagalingan ng mga kayamanan. Pero bakit yung karunungan? Hindi nila matagpuan. No, hindi nila makita eh. Ha? Kaya sinasabi niya, tuloy ko lang humuhukay sila ng daanan sa minahan sa dakong walang taong nakatira at dumadaan. Ay, doon sa malalim ba naman? Bumababa sila sa magitan ng mga nakalaylay na lubid. Tama, yung nakikita natin sa mga minahan, ito yung sinasabi niyo. Sa dakong walang taong nakatira at dumadaan, bumababa sila sa magitan ng mga nakalaylay na lubid sa ibabaw ng lupa. Tumutubo ang mga tanim kung saan nagmumula ang pagkain, pero sa ilalim ay parang dinadaan ng apoy. Ang mga bato roon ay mga sapero, at ang mga alikabok ay may ginto. Ang mga daan patungo roon ay hindi makita ng mga ibon. Kahit ang ibong mandaragit, napakalalim mo eh. Hindi rin ito nadadaanan ng mga mababangis na hayop o ng leon. Hinuhukay ng mga tao kahit na ang pinakamatigas na bato sa ilalim ng bundok. Inuukay nila ang bundok para hanapin ang iba't ibang uri ng mamahaling bato. Hinahanap din lamang ito sa mga ilog. Pero saan nga ba matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Hindi alam ng tao kung saan ito matatagpuan. Hindi ito matatagpuan dito sa lupa. Hindi rin ito matatagpuan sa ilalim ng dagat. At tinatanong mo dito ni Job yung yung karunungan at pangunawa. Makikita natin yung humuhukay ng mga mina, mga engineer yan. Yan yung tinatawag na mga geolohiya o meteorolohiya. Geology. Ibig sabihin, mga engineer. Pero nagtatanong dito, di ba marunong yung mga engineer? Pero bakit tinatanong dito, saan nga ba matatagpuan yung karunungan at pangunawa? Hindi alam ng tao kung saan ito matatagpuan. Hindi ito matatagpuan sa lupa. So wala doon sa lupa. Kahit pala hukayin mo ng hukayin ng pinakamalalim na hukayan, hindi mo rin pala matatagpuan yung karunungan dyan. At hindi rin matatagpuan, sabi niya, sa ilalim ng dagat. Hindi rin nabibili ng purong ginto o pilak. Ibig sabihin, walang katumbas dahil hindi nabibili ng ginto pilak. Yung karunungan at pangunawa. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan ng ginto o halimang mamahaling bato gaya ng onyx at sapphire. Higit pa ito sa ginto o kristal. Hindi ito maipagpapalit sa gintong alahas. Ang halaga nito ay higit pa sa koral ng jasper o ruby. Hindi ito mapapantayan ng mamahaling batong topas na mula sa Ethiopia. At hindi rin mababayaran ng purong ginto. Walang halaga para itapat mo doon sa karunungan at sa pangunawa. Hindi kayang halagaan. Walang katapat. Inulit niya yung tanong. Kaya saan matatagpuan
ang karunungan at pangunawa. Saan? Sabi niya. Kasi sa 12, saan nga ba matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Sa 20, kaya saan matatagpuan ang karunungan at pangunawa? Walang nilalang na makakakita nito kahit na ang mga ibon. Wala daw nilalang na makakakita. Pero ang dami nagkiklaim na sila yung matatalino, sila yung marurunong, at sila yung may pagkaunawa. Kaya nga dun sa bungad ko, kung binigyan ng pagkaunawa ni Abay Hawa lahat ng reliyon, wala sana sila. Wala sana. Kung binigyan ng karunungan at pangunawa. Wala. Kaso hindi nagbigay si Abay Hawa ng karunungan at pangunawa sa mga reliyon. Kaya, nag-i-exist sila. Di ba? Sabi ito, walang nilalang na makakakita nito kahit na ang mga ibon. Kahit na mga lugar ng kapahamakan na siyang lugar ng mga patay, ayan yung Sheol. Sabi-sabi lang ang kanilang nalaman tungkol dito. Diyos lang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang karunungan. Abay, wala ko pala namang may kakayanan na matagpuan eh. Isa lang ang nakakaalam. Diyos lang. Si Abay Hawa lang ang nakakaalam kung saan. Na? Sabi niya, Diyos lang ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang karunungan. Sapagkat nakikita niya kahit ang pinakamalayong bahagi ng mundo at ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Noong pinalakas niya ang hangin at sinukat kung gaano karaming ulan ang dapat bumuhos, itinakda na niya kung saan ito papatak. Tama naman yan. At kung saan tatama ang kulog at kidlat. Yan si Abay Hawa. 27. Sa ganito niya ipinakita ang karunungan at kahalagahan ng mga ito. Aba, pagka pala ikaw ay nagkaroon nito, pero mo yung ulan, alam niya kung saan patatamain eh. At saka yung kulog at saka yung kidlat. Yung ulan kung saan niya ibubuhos. Pagka pala ikaw ay nagkaroon ng karunungan ganito, napakapalad mo. Diba? Kaso nga hindi. Yun na nakakalungkot. Sabi niya, nasubukan na niya ito at napatunayan. 28. Pagkatapos, ito yung konklusyon ni Job. Sabi niya, sinabi niya sa mga tao, ang pagkatakot sa Panginoon at ang paglayo sa kasamaan, siyang karunungan at pagkaunawa. Yun daw pagkatakot kay Abay Hawa at paglayo sa kasamaan, siyang karunungan at pagkaunawa. Tanong, may pagkatakot kaya ang tao kay Abay Hawa? Ako na ho sasagot ha? Wala. Wala ho eh. Kaya nagkaroon ng maraming relihiyon dahil wala yung pagkatakot sa kanya. So, wala yung karunungan, wala yung pagkaunawa. Kaya sabi nga sa kanina, sana wala sanang makasama sa kapulungan doon sa bilyon-bilyon na hindi binigyan ng karunungan at pagkaunawa ni Abay Hawa. Hindi dahil sa tagal na nakikinig ka, hindi dahil sa tagal ng iyong panonood. Kasi wala rin say-say. Kahit na anong tagal mong nanood, nakinig, at hindi ka binigyan ng karunungan at pagkaunawa, wala rin say-say pala. Bakit? Kasi wala ho yung pagkatakot. Hindi ka natatakot kay Abay Hawa. So, hindi ka bibigyan ng karunungan at pagkaunawa. Kaya pala, sabi ko, kasi kung meron kang pagkatakot, nabigyan ka ng pagkaunawa, nabigyan ka ng karunungan, kung meron pagkatakot. Tinan niyo yung may takot kay Abay Hawa, may karunungan, may pagkaunawa. Ano sabi niya dun sa Epeso? Sabi niya dun sa Epeso 4,
17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Sabi ni Pablo, no? Binabalaan ko kayo, huwag na ang bika kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. 18. Wala silang pangunawa. Pagka hindi ka sumasampalataya, ang liwanag ko ito, letra por letra. Wala silang pangunawa. Bakit? Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Alam niyo bang merong mga ngaral na nangaral na ang bakla at tomboy nasa langit, pupunta sa langit. Merong lumabas na video, meron silang pasalamatan. Ilang minuto na lang daw at mag-uumpisa na sila ng pasalamatan. Meron pang ginawa yung founder doon sa isang kapatiran. Mag-uumpisa ng pasalamatan yun. Para sa kanila, masyadong banal yun. Pero gumawa ng kahalayan. Di pinagbigyan ng wika noong kapatid. Matindi yan, no? Nangangaral pero hindi nakikita ng mga miyembro. Bakit? Bakit ho ganon? Wala ho kasi yung karunungan, wala ho yung pangunawa. Sabi ni Pablo, wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Dito pa lang may paghatol na Diba? Sila'y naging alipin ng kalayan at wala silang kahiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Yahweh at natutunan ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat niyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat tayo kabahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Alin? Yung laman. Ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya para marangal, para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Ito ba ang aking binabasa nito? Kung binigyan ka ng karunungan at pagkaunawa, maunawaan mo ba? Opo. Sabi na, kung magnanakaw, huwag na magnakaw. Anong dahilan? Kaya ka hindi ka na pinagnanakaw. Sa halipang wika, magtrabaho ka ng marangal para sa sariling ikabubuhay. Yung sarili mong ikabubuhay. At pagkatapos, makatulong sa mga nangangailangan. Tingnan ninyo, kung meron kang takot o meron kang karunungan, maintindihan mo ito kung ano. Hindi lang pala yung sarili ko, kundi pati yung aking kapwa na matulungan ko. Yun ba? Pero ang tanong, ito yung napakinggan natin. Ito ba nangyayari? Siyempre tayo na yung makakasagot nun. Di ba?
na tumulong ba tayo sa ating kapwa? Tayo na makakasagot nun. Kaya sabi nga, pasalamat tayo sapagkat nagbibigay pa si Abay Yahweh ng pagkakataon para tayo makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Eh katulad nga ako kanina habang naglalakad ako doon sa cemetery. So nakita ko doon, nasa labas kasi yung ipinanganak 1970. Ibig sabihin, mas matanda ako ng 10 taon. Siya 55. Patay na mo yun, patay na. Ako 65. Una-una pa sa akin. 55 siya, ako 65. Siya, nawala na ng pagkakataon. Di ba? Ako, buhay pa, may pagkakataon pa ako. Eh paano kung yung tao na yun, namatay at namatay, na hindi nagkaroon ng karunungan at pagkaunawa, ano mangyayari nun? Ano sabi ni Pablo? Ito, mangyayari mo doon. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Kung hindi siya sumasampalataya at namatay, walang kabuluhan ang kanilang inisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang namangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So yun ang pupuntahan ng tao. Wala siyang kaloob sa buhay na pinapangako ni Abay Yahweh. So mananatili na lang siyang nasa dilim, di ba? Habang panahon ho yun. Di ba? Madaling magsalita, madaling magbasa, madaling manood. Pero yung gagawin mo, yung napakinggan mo, yun ang pinakamahirap sa lahat. Bakit? Numero 1 kalaban mo yung laman. Kaya ang sinasabi nga ni Pablo, sabi niya, iwasan na ninyo kayo magkasala. Sabi niya, huwag na ninyo mahiyaang lumubog ang araw. Nagalit pa rin kayo. Iiwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Di ba? Tuloy ko dito sa 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi inyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Pero yung Espiritu Santo na yun, sabi niya, huwag niyo saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Kasi nga, kung hindi mo nagagawa yung kalooban ni Abay Yahweh, ano sabi niya? Huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sapagkat siyang tatak ng Diyos sa inyo. Ay paano kung wala yung Espiritu Santo? E di wala ho yung pagkatubos. 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ayun, letra por letra yan, mga kapatid. So, saan nakukuha yung karunungan at saka yung pagkaunawa o yung understanding? Yung comprehension, pag-iintindi, yung masusing salita, yan, na dapat naiintindihan at naunawaan. Saan? Sinagot na rin naman niyo, ang pagkatakot sa Panginoon at ang paglayo sa kasamaan ang siyang karunungan at pagkaunawa. Eh paano yun? Pagka wala ka palang takot kay Abay Yahweh, hindi ka rin magkakaroon ng karunungan. Kasi yung mga walang takot, naturalmente, hindi lalayo sa kasamaan yan, magpapatuloy sa kasamaan yan. Pakitaan man natin ang reliyon. Kaya sabi mo nga, bilyon ang walang karunungan at pagkaunawa. Ibig sabihin, talagang mag-iiba tayo ng galaw, mga kapatid. Huwag na mangyari sa atin na
itsura lang mo tayo. Kasi minsan, para lang mo itsura ng, sabi nga ho ay, dun sa awit, merong sinasabi ho na ano eh. Tingnan ninyo. Awit 32:9. Tingnan nyo, gano'ng kalaki yung mga kabayo o yung mola? Ano, gano'ng kalaki sila? Pero alam nyo bang wala silang pangunawa? Na kaya lamang sila sumusunod, hahatakin pa ang renda. 32:9 ng awit. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Yan yung halimbawa na yan. Totoo naman eh, no? Ang laki ng kabayo, ang lalaki ng mga mola. Pero wala silang pangunawa. Kinakailangan hatakin pa ng renda para kung gusto mong kaliwa, kanan, derecho, takbo, irerenda mo. Ang sama, ano, pero mo, laki-laki ng kabayo at saka mola, irerenda mo para lang kumilos. Bakit? Wala kasing pangunawa. Gusto ba natin matulad doon sa kabayo at saka mola? Na walang pangunawa? Ba, hindi. Pinakamasarap na sa lahat yung may pangunawa ka. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng gagawin mo sa buhay, alam mo. Dahil binigyan ka ng pangunawa. Mahirap gumawa ng isang bagay na hindi mo alam. Katulad na nangyayari sa reliyon. Yung ginagawa nila na pagpapakahirap, nananalangin ng paluhod, nagpapapakbo sa krus, mga walang unawa ho yan eh. Kasi kung may pangunawa ka, bakit mo gagawin ng mga bagay na yan? Ano ang pupuntahan ng ginagawa mo? Anong kabuluhan nun? Wala eh. Linggo-linggo nagsisimba ka, linggo-linggo nag-aabuloy ka, nagpapasalamatan ka. Pero yung ginagawa mo, wala palang saysay, walang kabuluhan. Di katulad nung may pangunawa ka. Kasi pagka may pangunawa ka, kumbaga, sure ball. Na yung ginagawa mo, pagdating ng araw, ay may kahantungan. Diba? Hindi katulad nung nagpapakahirap ka, nagbibigay ka, pero wala palang pupuntahan. Walang saysay, walang kabuluhan. Utos ng tao, doktrina ng tao. Walang saysay. Di ba? Namatay ka, walang saysay yung pinagagawa mo. Hindi ka rin makakasama ni Abay Hawa pala. So yung mga kapatid, lobby po ni Abay Hawa, bukas ituloy po natin yung ating ikalawang ba. Sana kung paano nagbukas si Abay Hawa, dun sa mga lagat ng unang siglo, sana ganun din ang ating hiling. Kaya lang, bago mangyari yun, dapat meron tayong takot. Kasi pagka wala yung takot kay Abay Hawa, gagawin at gagawin mo rin lamang yung ginagawa mo nung ikaw ay nasa laman eh. Wala rin namang pagbabago. Diba? Kasi tayo mismo ang makasasagot doon sa mga sinasabi ng kasulatan. Tayo. Wala namang iba. Hindi si Brad. Di ba? Tayo makakasagot doon. Meron ba tayong ginagawa? O kung wala, alam na natin. Wala yung takot kay Abay Hawa. Kasi wala akong tayong ginagawa eh. Di ba? So, loobin. Unahin natin matakot kay Abay Hawa at pagka nauna yung pagkatakot, ando na yan. Magkakaroon na tayo ng karunungan. Napakasarap na maging marunong. At saka may pagkaunawa. Kasunod ng karunungan, pagkaunawa. Pero mo, hindi kayang tumbasan ng salapi, pera, ginto, pilak. Yung karunungan at pagkaunawa. Walang katumbas. Tanging si Abay Hawa lang ang makapagbibigay yun. Parang katulad din ho yan ng yung, di ba sabi niya, siya yung ilaw, siya yung liwanag, Kahit na kilala mo siya bilang ilaw at hindi ka binigay niya ng liwanag, mananatili kang nasa dilim.
Hindi ibig sabihin na kung kilala mo na si Abayawa, may liwanag ka na. Hindi. Paano kung hindi ka bigyan ng liwanag? Doon kailangan natin talaga yung takot. Kasi pag meron tayong takot, ang magbibigay na yun ng unawa, magbibigay din yan ng liwanag sa atin. Pero kung wala ho yun, itsura ka lang ng relihiyon. Akala nila, andun na yung pagpapala, akala nila, andun yung Diyos nila. Diyos nila, hindi siya Abayawa. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga, daming, heart at saka yung likes. Saka meron nga pala ho kung nabasa doon sa ating YouTube, sabi niya, at Domanico. Sabi niya, sipag po ninyong mag-upload. Sipag daw natin mag-upload. Ganun talaga. Atas ni Abayawa yan. Salamat. At yan, Domanico. Sino pa ba? Sebastian Juarez, Janmer Corsiga, Brad Sam Rotoni, Jen L. Juarez, Vivian Bando Humana, Brad Fernando Pronebo Abillera, Shirley Bandoho Abrera, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Rosly Bandoho, tama Brad, may takot kay Abayawa, yun ang susi ng lahat. Hindi yan mabibili. Sabi nga ni Job. Kasi pag binasa niyo yung 28 ng Job, makikita niyo na walang kapara, walang kapantay. Hindi kayang tumbasan ng salapi, pilak, o ginto. Sister Vivian Bandoman na, ika nga Brad, sa mata makikita, sa bunga makikita. Isang Larry Calderon, maraming salamat po Abayawa sa panibagong aral sa hapong ito. Salamat din sa iyo, bro. Salamat po kay Abayawa. Pinakamasarap na ho na mangyari sa buhay natin na nagkaroon tayo ng takot kay Abayawa. Kasi yan ho ang wala sa reliyon eh. Wala sa reliyon, wala sa gobyerno. Kaya kita nyo ang korupsyon, kabila. Bakit wala ho yung pagkatakot? At sana, dun sa mga kapatid sa kapulungan, dapat talaga meron tayong takot. Kasi kung wala ho tayong takot, itsura lang tayo ng mga nasa reliyon. Nandun ka nga sa kapulungan, pero yung galaw mo, pang reliyon din, pang laman. So, walang saysay. Wala rin saysay. O, si Pablo na nagsasalita niya, hindi na ako. Kumaga, binabasa ko na lamang yung sinasabi ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? O, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. O, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. So, kung anong iniisip ng mga nasa reliyon, walang saysay yan, walang kabuluhan. So, dapat, yun ang magiging iba natin eh, yung may takot tayo. Kasi kung wala tayong takot, itsura lang ng tayo nasa mga reliyon. Masarap kasama si Abayawa, tandaan po niyo. Pinakamasarap na kasama. Ano ba, wala kang magiging problema dito sa mundong to? Naku po. Kahit ang pera mo kapiraso, katiting, kasi marami yung tao, ang daming pera sa lapi, punong-puno ng problema. Bilyon pa ang pera nila, pero ang daming problema, ang daming stress. Pagka ikaw may takot kay Abayawa, pero kasi Abayawa nasa iyo, paano mangyayaring magkakaroon ka ng isipin, stress? Sige nga,
O kaya lang naman siguro nagiging ganyan ng miserable ang buhay ng isang tao ay dahil wala nga si Abayar. Di ba? Ayun. O muli, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, na dapat lang papurihan at pasalamatan. No? Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya. No? Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain. Higit sa lahat, sa bagay na espiritual. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat eh. Kaya higit sa lahat, kaya nga sabi mo, higit sa lahat yung pagpapala, hindi yung material. Ang pinakamagandang pagpapala, walang iba kundi si Abayhawa. Kasi kahit nanda yung pera at patay ka spiritual, ano sa esena? Walang kamuluan eh. Kahit na punong-puno ka ng alahas, magaganda yung dinadamit mo, magaganda yung lahat, magagara yung sasakyan, wala rin say-say. Pero mo, para kang itsura ka ng isang patay na gumagalaw. Ano, pagka ikaw ay patay spiritual. So, simple lang naman ang sinasabi niya, kaya nga lang, ang isang nasa laman, napakabigat sundin pagka ikaw ay nasa laman. Pero kung meron kong banal na espiritu, simple yung sinasabi niya, no? May pagkatakot ka kay Abayhawa, o di may karunungan ka, bibigyan ka ng pagkaunawa. Di ba? O maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. At salamat din sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin sa hapong ito. Sister Vivian Bandongana, Toda Raba po, bro. Salamat din sis. Sister Maria Victoria Palma po, bro. Muli, maraming salamat. Patuloy tayong ingatan sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong ilalagi sa mundo. Muli, maraming salamat. Sa magandang hapon po sa ating lahat.